Isa na naman pong mainit na usapan ang pag-uusapan natin ngayon sa bidong ito tungkol kay Pi Network at Shiba Inu. Yan, may mga bulong-bulungan po sa crypto community na si Pi Network. Yan, si Pi Network ba ay tatahakin din ang landas ni Shiba Inu? Pareho ba sila ng kapalaran? O may kakaibang plano si Pi para hindi siya matulad sa nangyari kay Shib? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng balita natin dito ay ang The Crypto Times. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang pinagdaanan ni Shiba Inu. Kaya kay Shiba Inu po muna tayo. Ayan, balikan po muna natin ang kwento ni Shib. Noong una po siyang lumabas dito sa mundo ng crypto, maraming natuwa sa kanya. Meme coin lang siya pero naging sikat kaagad. Nakilala ang kanyang tropa na tinatawag na Shib Army at pinaniwalaan nila na aabot siya sa $1 kada token. Pero hindi ito nangyari. At bakit? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Sobrang dami ng supply ni Shib. Halos 590 trillion tokens ang nasa market. Ibig sabihin, kahit magka-demand, ang presyo niya ay hirap na tumaas. Malaki masyado ang kailangang kapital para maabot ang $1 na presyo. Kahit may mga sinunog silang tokens o token burns para mabawasan ang supply, hindi pa rin ito sapat. Oo, may mga panahon na tumaas si Shib dahil po sa hype at suporta ng mga celebrity, pero hindi naging sustainable ang kanyang paglago. Ngayon ay dito naman po tayo kay Pi Network. Yan, ano naman ang nangyari kay Pi Network? Yan, si Pi ay may circulating supply naman na 7.11 billion at maximum supply na 100 billion. Mas maliit ito kumpara kay Shib, pero malaki pa rin kung ikukumpara sa ibang established na crypto tulad ni Bitcoin or Ethereum. Ang kagandahan lang ay halos kalahati ng supply ni Pi ay nakalak. Hindi ito agad-agad pwedeng i-trade. Ito ay sinadyang ilak para hindi magdulot ng biglaang bagsak ng presyo or volatility. Unti-unti lang itong pinalalabas sa market para sabay na lumago ang kanyang ecosystem at saka demand. Ang problema nga lang, kung hindi tataas ang demand kasabay po ng paglabas ng tokens, siguradong babagsak ang presyo ni Pi. Sabi nga sa basic economics, kung mas mabilis tumaas ang supply kaysa sa demand, babagsak ang presyo. Ngayon ay magkano na ba si Pi at saka si Shib ngayon? Ayan, tignan po natin ang galaw sa market. Ayan, si Shib ay nagkaroon ng all-time high noong October 2021 sa presyo na 40 digits 88.45. Pero ngayon ay 82% na ang kanyang ibinaba mula noon. Ibig sabihin ay kung bumili ka po sa peak price, talo ka pa rin hanggang ngayon. Ang market cap ni Shib ay nasa $9.03 billion. Medyo malaki pa rin dahil sa dami ng community. Pero hindi na siya kasing ingay gaya ng dati. Samantalang si Pi, kahit hindi pa siya fully launched sa ibang mga exchanges, meron po siyang market cap na $6.17 billion. Ang presyo niya kamakailan ay nasa 0.8657. Kahit bumagsak po siya ng 31% sa isang araw. Pero bago yan, umangat muna siya dahil sa buyback strategy ng Pi Foundation at tulong ng kanyang active community. Ngayon ay ano naman po ang pinagkaiba ng supply model ni Pi kumpara kay Shib? Ayan, si Shib ay dinevelop na parang laro, isang meme coin. Malaki ang supply at umaasa lang sa hype at saka marketing. Samantalang si Pi naman ay mas strategic sa tokenomics. Yung kalahati po ng supply niya ay hindi basta-basta pinalalabas. May reward system din ito na nakatuon po sa active users at validators ng network. Kaya kung ikukumpara, mas controlled ang distribution ni Pi. Kung mapapanitili po ito at makakabuo po siya ng tunay na utility or gamit, posible po siyang makaiwas sa kapalaran ni Shib. Ngayon ay may pag-asa pa bang makaangat itong si Pi?
May pag-asa pa si Pi syempre, pero hindi sapat ang community lang. Kailangan niya talagang mag-offer ng real value. Kailangan may silbi ang kanyang ecosystem sa tunay na buhay at hindi lamang hype. Ang mga nagiging matagumpay na crypto ngayon ay yung mga may ginagamit sa DeFi, gaming, smart contracts, NFTs at marami pang iba. Kung si Pi ay magiging ganito rin, may chance siyang umangat. Pero kung hindi niya masustain ang demand habang unti-unting lumalabas ang kanyang tokens, baka tamaan din siya ng bagsak gaya ni SHIB. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang mga Pinoy na mahilig pong sumabay sa crypto trends, kailangan nating maging maingat. Marami pong ka-crypto natin ang kasali sa Pi Network mula pa noon, lalo na nung wala pang bayad ang at nakaka-excite nga naman. Yan, nakaka-excite po ito kasi madali lang talagang sumali sa Pi Network. Pero hindi po dapat tayo puro emosyon. Kung iniisip natin na mag-invest dito kay Pi o kay SHIB ngayon, ay tanungin po muna natin ang ating sarili. Yan, itanong natin sa ating sarili, may tunay ba talaga silang gamit sa loob ng crypto ecosystem? Saan papunta ang kanilang development? May sapat ba talagang demand na kayang balansehin ang dami ng supply? Mahalaga rin na huwag tayong mag-invest ng hindi natin kayang mawala. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Pi Network ay meron naman po talaga siyang potensyal. Mas maayos ang kanyang token distribution at mas organisado ang kanyang layunin kumpara kay SHIB. Pero hindi po ito garantiya ng tagumpay. Ang tunay na sukatan kung paano nila gagamitin ang supply para makalikha ng demand. Kaya yan po talaga ang sukatan. Yan, kung paano nila gagamitin ang supply para maka-create ng demand. Hindi po sapat ang dami ng users. Kailangan may ecosystem sila na active, may utility, at saka may use case na hindi panandalian. Kung magpapatuloy po si Pi sa pag-develop ng kanilang network at kung magtatagumpay po sila sa pagbuo ng aktual na halaga para sa kanilang token, baka hindi siya matulad kay SHIB. Pero kung puro hype lang ang aasahan, baka hindi rin magtagal ang kanyang momentum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.